morning everybody! Ngayong araw pong ito, ang gagawin po natin ay ang atsara. Ang gagamitin po natin ay ang apple cider vinegar. Dalawang klase po ang apple cider vinegar. Ito po yung isa. Ito po yung sausawan. At ito naman po yung isa. Mas matapang po ito kumpara dito. Kaya po, hindi po ito ang gagamitin natin. Ito po ang gagamitin natin. At ang gagamitin po natin sa paggawa ng atsara, hindi po papaya. Ang gagamitin po natin ay white radish o ang labanos. Umpisahan na po natin. Heto na po ang ating mga sangkap. Radish, carrot, bell pepper, onion, ginger, white sugar, salt and pepper, apple cider vinegar, garlic, at ang ating raisin. Babalatan po natin ang ating radish. Cut lang po natin yung dulo. Ito pong radish, I think mga nasa less than 1 kilo po itong radish na gagawin po natin. Babalatan na po natin. Ayan po, nabalatan na po natin. Susunod na po natin ang carrot. After po natin balatan ang radish at saka po yung carrots, ilalagay po natin yan sa food processor. Pero hindi po natin sila pagsasamahin. Ibubukod po natin yung carrot at saka po yung radish o yung ating labanos. Kasi po, yung pong radish o yung pong labanos, lalagyan po natin yan ng asin or ng salt para po lumabas yung tubig niya. Magtubig po siya. Yung pong carrots, hindi po siya lalagyan ng asin. Sunod na po natin ang ginger o yung ating luya. Balatan lang po natin yan. Tapos po, i-slice po natin siya. Ang gagawin po nating slice dyan, dalawang klase. Yung isa po, pahaba. Yung isa naman po, pino. Yung maliliit. Kaya po, naghiwa tayo ng isang pahaba at isang pino. Para po yung pahaba, garnish na rin po. At yung pino naman po, para lalong mas lumasa sa ating atsara. So, ganyan po ang ginawa ko. So, sunod na po natin ang bell pepper. Pahaba rin po ang hiwa niyan. Wala po kasi akong red bell pepper. Mas maganda po sana ang red bell pepper kasi po mas makulay. Ito lang po ang available sa rep natin. So, yun po ang ginamit ko. Sunod na po natin ang garlic natin. Ang paghiwa po ng garlic natin, maninipis lang po. Yan, gusto ko po yung maninipis lang ganyan. Tsaka ang nilagay ko lang po, 2 pieces lang po ng garlic. Para po hindi po masyadong garlic na garlic ang lasa ng ating lang po siya. Parang may kick lang po ng garlic taste. Susunod na rin po natin ang ating onion. Itong onion pong ito, yung maliliit na onion, white onions. Hindi po natin yan na hahatiin. Ilalagay po natin siya ng buo rin po. So, umpisa na po natin ang ating radish. Lagay na po natin sa food processor. Kung wala po kayong food processor, pwede po yan kayasin or gayatin.
lang din naman po yun. Usually, gano'n naman po ang ginagawa noon. Pero ngayon po, meron na po tayo mga gagamitan. So, mas mabilis kasi kung ito ang gagamitin natin kumpara doon sa kinakayas. Yan lang po. Tapos na po ang ating radish. Ayan po. Ang ganda po ng pagka-shredded ng ating radish. Lagay lang po natin siya sa kaldero o sa lalagyan nyo or basin. Lalagyan po natin ng asin yan para po magtubig siya. Kasi po aalisin po natin ang tubig niyan. Ang ganda niya pong tignan. Para po siyang shredded na coconut. Set aside muna po natin ang ating radish. Sunod na po nating ilagay ang ating carrot sa food processor. So, shredded lang po natin yan. And then, isa-set aside din po natin yan after. Ayan po, shredded na po ang ating carrots. Ngayon naman po, ito na po yung ating radish. Lalagyan na po natin yan ng asin. Magsusuot po tayo ng plastic gloves. Kasi po, yan pong labanos. Ano po iyan? May para pong makati siya sa kamay once pagka po minamas o nilalamas po kasama ang asin or ang salt, mararamdaman nyo po yung kamay nyo parang medyo, yung parang sa papaya rin po, siguro po yung parang dakta niya. So nakakakati po ng kamay ng konti. Kaya po ginagamitan ko po siya ng plastic gloves. Ayan po. I-spread nyo lang po yung ating salt evenly, and then at the same time, piga-pigain nyo po, imasmas nyo po siya. Ganyan lang po. Mararamdaman nyo po medyo nagtutubig na siya habang inaasinan nyo at namas. Pero kailangan po natin siyang ibabad sa asin ng medyo mga 15 minutes at makikita nyo po talagang marami pong tubig na maaalis. After po ng 15 minutes, pipigain po natin yan. Kasi po yung tubig, makikita nyo po, ayan po, may tubig na po siya. Dumami na po yung lumabas na tubig sa kanya. Ayan po. Pero pipigain pa po natin yan ng pigang-piga. Mas maganda pong pigang-piga para po yung ating syrup na gagawin para sa atsara, talagang ma-absorb niya. And at the same time, pagka talagang hindi nagtutubig or walang tubig halos sa ating radish, maiiwasan po ang pagkasira o ang pagka-spoil ng ating atsara. Yun po kasing tubig, isa yung sa nakakakos ng pagkasira ng ating atsara. So kaya hindi po tumatagal gawa ng nagtutubig at hindi po maganda ang nagiging lasa, tumatabang dahil sumasama yung tubig doon sa ating syrup na gagawin. So yan lang po, piga lang po tayo. Pigang-piga, and then lagay po natin sa isang plate. Yan po. Pigang-piga po yan. Tignan nyo po ang tubig na nakuha natin o ang naalis sa radish. Ang dami po. Ayan po. Yan po ang tubig na yan.
Set aside po lahat natin ang radish at mga ingredients. Gagawa na po tayo ng syrup. Ayan po yung ating cider vinegar, apple cider vinegar. Inilagay ko na po ang asukal o ang sugar. Halo lang po. Huwag nyo muna pong paiinitin ang ating apple cider vinegar once na ilalagay nyo po yung ating mga ingredients. Kasi po, pag hinalo nyo po yung ating apple cider vinegar, so baka po mahilaw ang ating suka. Pwede rin po kayong gumamit ng ordinaryong suka or vinegar kung ayaw nyo po ng apple cider. Pero mas healthy po kasi ang apple cider compare sa ordinaryong vinegar. So, ilalagay na po natin ang ating salt and pepper. Yun sa salt po, depende po yan sa inyo kung gusto nyo po ng mas maalat or gusto nyo po ng tama lang, okay lang po yun. So, ayan po, nakulo na po ang ating apple cider vinegar. Pag po yan, nakita nyo po yung point ng boiling, i-turn off nyo na po yung ating apoy, yung ating fire. After po, ilalagay na po natin yung ating mga ingredients. Ilagay na po natin ang luya or ginger. Lagay na rin po natin ang ating onion. Ilagay na rin po natin ang ating garlic. At ang bell pepper. Wag po nating hahaluin. Basta't ilagay lang po natin ang mga ingredients. Yan po, sunod na po ang ating carrots. And then, yun pong ating radish. Yung ating pong pinigang radish, ilalagay na rin po natin. Yan po. Wag po natin masyadong hahaluin. Dindiinan lang po natin ganyan. Isusok lang po natin. See to it na nakalubog po siya sa ating syrup. Patay na po ang ating fire niyan, ho. Para po hindi malabog po ang ating ingredients. Kasi po, mawawala po yung crunchiness ng ating radish at ang iba pang ingredients. Tikpan po natin kung okay na po sa atin ang lasa. So, sa akin po okay na po. Napakasarap po. So, after po nyan, hayaan po natin lumamig. Palamigin po natin siya. Hayaan na po. Malamig na po iyan. Pinalabig na po natin. So, hahaluin na po natin. Yan po. Yan po yung time na hahaluin natin once na malamig na po siya. So, para yung ating suka or apple cider vinegar, hindi mahilaw. So, ayan na po. Pag halu-haluin lang po lahat ng ingredients, makulay na po siya. Gawa na po ang ating atsara. Ready to serve na po. Don't forget to subscribe, like, and share. See you on next video.